Gusto mo rin pumunta? Oh, may visa na ba kayo? Yun lang, yun lang. Anyway, sino yung first time natin ang ating nego ngayon? First timer, lahat ng mga first time. Hindi ko malaman lahat ng mga first time. 1, 2, 3, 4, 5, 495. Okay, palakpakan yung mga first timers! Okay, gusto nyo maging masaya ang presentation ngayon? Yes! Nakakatuwa kasi 2 months na lang mga tapos ng 2024. Yes. Tama, we're preparing for Christmas, di ba? Sino rito excited sa Pasko? Kukunti lang, di ba? Kasi kaya iba di nakata sa kamay kasi walang pamasko. Okay, mag-alala kasi ito yung preparasyon. Preparasyon to para medyo gumanda naman ang Pasko mo this coming 2024 na December. Pero mas maganda ang magiging Pasko nyo next year. Kung maganda ngayon, mas maganda yung next year. Gaganda lang yan, kailangan maganda ang preparasyon ngayon. Do you agree? Kasi maraming tao gusto gumanda ang buhay, pero kailangan mag-prepare yan. Do you agree na lahat ng mga bagay kailangan binibigyan ng paghahanda? Yes! Parang ngayon, pagpunta mo dito, sino dito yung, di ba, bago ka pumunta dito, naghanda naman kayo, di ba? Kung ano susuot nyo, nakaplano kung ano oras ka aalis, di ba? May imagine mo na rin ba kung sino katabi nyo? At malamang ini-imagine mo rin ano kayang pag-uusapan ngayon. Correct? Huwag kayong mag-alala kasi tama po yung si Miss Rosdy na paglabas yung mamaya dito, malamang narinig yun na yung ating pag-uusapan. Pero paglabas yun dito, mag-iiba naman ang inyong pananaw sa buhay. Yan! Ilang days ba tayo sa Amerika, Rosdy? 1 week, sir. Wow, grabe, no? Nung nasa immigration po ako, apat kami, nung nasa immigration pa lang, sabi ng immigration officer grabe, parang pupunta ka ng Quiapo. Kasi ako, first time ko rin po magbiyahe ng gano'ng kabilis. Tama? Anyway, kung ano man po yun, tapos may nagtatanong sa amin, Sir, grabe, nakita ko yung konting pictures nyo sa Amerika, ano ba ang pakiramdam pag nagpunta ng Amerika? Alam nyo, pwede ikwento yun Pwede yung paramdam, mahirap yung i-share sa inyo Para maramdaman nyo, kailangan kayo mismo ang makapunta ng Amerika. Tama ba yun? Parang kotse yan. Ng Amerika, parang kotse. Ano bang paramdam kapag nagmamaneho ng kotse? May kukwento ko sa iyo yun, pero mas mahipil mo kapag ikaw mismo ang nagdadrive ng kotse mo. Tama? Sino rito yung gustong maging kotse sa kamay? Yan. Wala, di ba? Sino rito ang gustong magkaroon ng kotse sa kamay? Yan. May lisensya na kayo? O yun lang, wala na naman, di ba? Anyway, mapapasin ninyo, kotse, savings, travel, pangarap ba yun? Yes! Lahat ba yung mga bata kayo pinapangarap nyo yun? Yes! Alam nyo, ang maganda sa global, yung mga pangarap natin, nagkakaroon ng katuparan. Kasi nung bata tayo, kapag nagtatanong sa atin kung ano mga pangarap, ang bilis natin sumagot. Pero habang tumatanda tayo, ang pangarap, medyo nakakalimutan na. Buti na napunta kasi yung global. Kasi dito, ang ating trabaho, buhayin ang mga natutulog ng pangarap. Yan. At syempre, alam ko, pinipili ang tao rito ngayon. Iba-iba ang mga pag-imbita sa inyo, lalo sa mga first-timers. Iba dyan, medyo nag-observe lang. Iba dyan, medyo pinirasan ng kanilang mga upline, na umattend ng NECO. Iba dyan, parang requirements lang. Actually, ito yung isa sa pinaka-importanteng seminar na ginagawa natin. Why? Every time na kami ay nagtatanong sa mga tao kung may mga pangarap, normally ang sagot, yes. 18 years na po ang kumpanya, going 19 years. Every time, pangarap ang pag-usapan, ang sagot, yes. Pero nasa na yung iba? Bakit nawawala? Correct? Ang pag-usapan ito, paano ba maging successful sa global? Ito yung how and why of the business. Kailangan malaman nyo paano ba ginagawa step by step. Tapos, pag nalaman nyo step by step, bakit mo kailangan gagawin. And this is a very serious business. By the way, alam nyo ba ang global ay negosyo mo to? Alam nyo ba yun? O ngayon pa lang, umpisahan natin Ito ang magpapayaman, kayo din. Pakisabi nga, ako ang magpapayaman sa sarili ko. Ako ang magpapayaman sa sarili ko. Para maliwanag. Kasi mayroong mga tao, kapag hindi nagiging successful, kapag walang nakuhang resulta, sinisisi ang kumpanya. Sinisisi yung mga tao nag-invite sa kanila. Okay? Ito'y negosyo mo. Ang trabaho namin, turuan kayo, step by step, paano gagawin. Pwede ka maging successful, pwede hindi.
Ang tanong, gusto niyo ba maging successful? Yes! So ngayon pa lang, kailangan siseryosohin mo to. And speaking of seryoso, ang presentation ko, may halong kwento. Minsan tulog na katatawa para maging masaya lang. Pero ito'y seryoso. Hindi biro ang kumita ng 100,000 per month. Hindi biro ang kumita ng 500,000, 1,000,000, 3,000,000, 5,000,000 sa buwan. Correct ko ba yun? Yes. Kaya dapat kung gano'ng kalaki ang kitaan, kailangan seryoso kayo. Bakit hindi nagiging successful yung mga tao? Because they think that in global, this is a small-time business. Why? Kasi maliit lang ang puhunan. Kapag ikaw ay nagnegosyo ng restaurant, gas station, milyon-milyon ang puhunan. Pero daan-daang libo naman ang kinikita. Ang utak ng tao, pag malaki ang puhunan, isipin nila, big time ang negosyo. Correct? Kaya pag big time ang negosyo, ang mga negosyante ay nalulugi na, hindi basta-basta magkasara. Kasi malaki ang kailang ininvest na pera. Sabi nga ng mga tao, kahit mag-break even lang, huwag lang magsara ang kumpanya ko. They will do everything para mag-survive ang kumpanya. Yung negosyo nila. Bakit ibang mga tao sa global, ilang buwan pa lang, kapag nahirapan, umaalis. Kasi maliit lang ang puhunan. Halos wala ang puhunan eh. Kasi yung perang inilabas mo, may mahatanggap pang produkto o serbisyo. More than value for your money. Pag nahirapan ka, you can easily quit kasi bawi kayo agad. So ang thinking dito, ngayon pa lang, sa utak mo, ang A-Global ay negosyo ko. At ang A-Global, ito ay big time na negosyo. Maliit ang puhunan, pero daang-daang libo ang potential na income. Ano ba yan? Kung tayo mag-uumpisa, and when we talk about business, what comes to mind, to our mind? Sino yung mga negosyante? Yung ating mga kaibigan mga Chino. Correct? Kahit saan ka magpunta, merong negosyante Chinese. Nagpunta ako ng Asia, nagpunta ako ng Middle East, nagpunta ako ng Europa, nagpunta ako ng Africa. Lagi merong Chinese restaurant. Hindi man mag-English, pero sila, negosyante, iba't ibang parte ng mundo. Business mind ng utak. Correct ko ba yun? At kapag negosyo, sila ay seryoso. Anong turo sa atin? Nung tayo bata pa, anak, mag-aaral ka mabuti. Pagkatapos ka ng pag-aaral, maghanap ka ng magandang trabaho. Chinese iba. Anak, ikaw aral mabuti, ha? Pag ikaw tapos aral, ikaw hawak ating negosyo, ha? Business. And when we talk about business, kailangan seryoso. Merong isang kwento. Merong isang Chinese. Malapit na mamatay. Matanda na eh. Naghihingalo. Ha? Nakaratay sa badig. Ha? Halos bedridden na. Naghihingalo na, tanda na eh. Sabi niya, ako lungkot. Ako lapit na matay. Ako lungkot, iwan ko, mahal ko sa buhay. Nasaan aking mga magulang? May magulang pa. Ang tanda na. Dumating yung parents niya, tatanda na. May mga tungkod na eh. Sabi niya, aming anak, dito lang kami iyong tabi. Wala na. Nasaan aking mga kapatid? Dumating kapatid, daming kapatid. Aming kapatid. Dito lang kami iyong tabi. Wala na, huhuli sa kama. Nasaan aking asawa? Dumating ang asawa. Aking asawa. Dito lang ako iyong tabi. Wala na, baksak mo. Nasaan si Junior? Dumating si Junior. Aking itay, dito lang ako iyong tabi. Wala na, nahuhulog sa'yo. Nasaan si Nene? Dumating si Nene.
aking itay. Dito lang ako iyong tabi. Nung narinig yun, biglang bumangon yung lalaki. Ano? Lahat kayo dito aking tabi? Sino bantay Ate Grocery? Mamamatay na nga. Negosyo pa ang iniisip. Are you with me? Siyempre, exaksyon. Ibig sabihin, gano'n silang mag-isip. Sa mga Pilipino, gustong yumaman pero hindi seryoso. Gagawin lang ang aim global kapag komportable. Di ba? Pag hindi busy. Gagawin lang ang aim global kapag medyo kinakapos, kapag medyo nagtuloy, wala. Kailangan ginagawa mo ito everyday at seryoso. Pag tulog nyo at paggising mo, kailangan iniisip mo ang negosyo mo sa aim global. Correct? At maniwala ka sa akin kapag ginawa mo yan everyday, ano ba naman ibigay mo yung best mo hanggang 3 taon? After 3 years, wala pa rin, hato ka pa, 4 na taon. At magugulat ka habang ginagawa nyo, ang result ang gusto mo, makukuha nyo. Correct? Ano yan? Ibig sabihin, and when we talk about result, yung dreams, kaya tayo mag-aim global, ladies and gentlemen, because of our dreams. Kaya ka nakaupo dito, nakikipalakpak ka, kahit matraffic, gutom kayo, kahit puyat kayo. Bakit mag-aim global? Because of mga pangarap nyo eh. Kurigo ba yun? Amen. Dito mag-uumpisa. At ang kilos nyo, depende sa laki ng pangarap nyo. Small dreams, small future. Big dreams, big future. No dreams, no future. Ano, may mga pangarap ba kayo? Yes! Malaki ba ang mga pangarap nyo? Yes! Ngayon, makukuha ba sa global yan? Yes! Ngayon, bago makuha yan, anong gagawin nyo? Lahat mag-uumpisa sa'yo. Correct? Yes! Dito, para ang dreams ay makuha, kailangan kumikita kayo ng pera. May pera ba sa global? Yes! Paano ka magkakapera sa global? Kapag nag-join ka, ano yung hahataw? Ikaw bilang ikaw, lahat ng K mo sa buhay mo, iimbitahin nyo. Sino yung mga K mo sa buhay mo? Classmate, kumare, kumpare, kaopisina, katoto, katongis, lahat. Tama? Kapitbahay, kaopisina, lahat ng tao imbitahin mo. And good news, dahil kapag umatay ka ng training, you're very excited, magkukwento ka, mag-imbita ka. At habang iniimbitahan mo yung mga tao, tuwang-tuwa ka, yung mga iniimbitahan mo, pinagtatawanan ka. Correct? Tama ba yun? Yes. Kapag ang taas-taas, excited mo, grabe. Ang ganda sa global, mabubuhay mga pangarap natin. Ano sa ko sa'yo? Tama? Kaya maraming mga tao ay tumuloy sa negosyong to because kung sino yung mga tao inaasahan mo, nasasama, sasali, susuporta, sila ang number 1, kontrabida. Sila ang number 1 magre-reject sa'yo. Kaya pala kahit anong excitement level meron ka, kapag nag-imbita ka at hindi ka sinusuportahan, na-reject ka, sabihin mo, grabe, ang hirap pala nito. Ladies and gentlemen, kaya may training ngayon. Kasi isa sa pinakamahirap dito, kapag nag-uumpisa kayo, yung rejection. Kaya importante pag-usapan ng rejection. Kailangan tanggapin mo na normal ang rejection. Are you with me? Yes! Masakit ba ma-reject? Yes! Oo naman, kasi may emosyon ng tao eh. Pero gusto kong ma-realize yung lahat, na wala pa kayo sa global, kayo ay nare-reject na. Yes. Bata pa kayo, na-reject na kayo eh. Pwede ko ba yun? Yes. Malamang marami sa inyo nag-commute lang, nag-jeep lang kayo, tama? Yes. Kayo ba'y sumasakay ng jeep? Paano kung sumasakay ng jeep? Pumapara ka ba? Yes. Para, may pagkakataon ba yung jeep ay lumalagpas? Yes. Hindi ba nireject ka ng jeep? Yes. Pumiyak ka ba? Yes. Yung para, tapos lumagpas. Bakit ka lumagpas, di ba? Hindi ka iiyak. Kasi alam mo, kaya lumalagpas ang jeep, may dahilan. Ano yung dahilan? Puno. Bawal sumabit. O yung jeep ay gagarahin na. Ano ang ginawa nyo? Naghintay kayo ng panibagong jeep. Hanggat merong jeep na maghinto sa harapan nyo, sumakay ka at mapuntahan mo ang gusto yung puntahan. Ang global ganun din. Tama? Kapag nagpapara ka kasi sa labas, kahit lumalagpas yan, kahit mainit, umuulan, ihingi ka na, gutom ka na, matyaga ka pa din naghihintay. Sa aim global, ganun gawin mo. Gusto mo ng aim global? Pag ayaw, palagpasin mo lang. Pag inibita mo, kaibigan mo, gusto mo mag-aim global, mag-easy, mag-OBI, ayaw, palagpasin mo lang.
hindi nyo mamamalayan, meron at merong hihinto sa harapan nyo. At aalamin kung ano ang negosyo. Yun naman ang mindset natin. Karamihan sa inyo, halos lahat kayo, nung inimbitahan dito, o nag-iimbita kayo, hindi mo rin naman ito pinansin eh. Tama? Pero medyo makulit lang yung mga tao nag-invest so kaya pinagbigyan ninyo. At nung pinagbigyan nyo, sabi nyo, grabe, ang ganda pala ng negosyo to. Nung una, nireject mo to. Nung sinilip nyo, nagandahan ka pala. Correct? So, ngayon pa lang, dapat ang mindset, rejection ay normal. Kapag kayo nare-reject, huwag kang masaktan. Matuwa ka nga eh. Kaya ka nare-reject kasi ginagawa mo negosyo. Sino rito yung na-reject na? Masakit ba? Palakpakan ang mga sabi sa na-reject ka. Bakit ka na-reject? Kasi ginagawa mong negosyo. Kung ayaw nyo ma-reject, may solusyon. Huwag kayong mag-imbita. Tama, grabe. Dami grupo niya. Walang inimbitahan niya. Walang ganun. Tama? Now, eto na senaryo. Nung nag-imbita ka, dumating, hindi ka nga na-reject, tapos nag-present kayo. Sino rito sa inyo ang naka-experience na nag-present ng negosyo? Minsan hindi pa nga negosyo ang pinipresent mo, ikinukwento mo lang yung mga nakita mo sa paligid mo na naging successful. Kinukwento nyo, tapos nagbilog-bilog ka, ikaw to, ikaw to, ikaw to. Tapos sabi siya, ang ganda ng negosyo. Tapos yung nagpresentahan mo, hindi sumali. Nangyari ba yun? Yes. Masakit na naman ba yun? Yes. So parang nagbigay ng effort, hindi naging successful yung presentation nyo. Kaya minsan, ang tao, kapag palpak o hindi nagpe-pay-in, yung prospect niyo, ang feeling nyo, palpak or nag-fail kayo. Hindi failure yon. Gusto ko malaman nyo, pag kayo nag-present, mag-join man o hindi, yung kausap nyo, successful pa rin ang presentation mo. Paano nangyayari yun? Nag-present ka, hindi nag-join. Okay lang, bakit? Pinag-practice ako lang naman yan eh. So win-win to lagi. Lagi panalo ng panalo. So ito yung mga bagay na huwag nyo kakatakutan. Kailangan malakas ang loob mo, tanggapin ang rejection, at normal din mag-fail. Huwag kayong masyadong matatakot. Everybody say fear. Fear. Now, ano yung fear? Takot. False expectation appearing real. Ang takot ay nasa isip lang. Kunin ko ba yun? Kaya minsan tao ay mag-present eh. Nakatakot sila baka hindi sumama. Tama? So, paano malalaman mo kung nasasama mo hindi kung di mo subukan na imbitahan? So, huwag kayong mahatakot. Lahat ba ng bagay sa buhay natin, kapag first time mo ginagawa, nakakatakot ba yun? Yes. Kayo ba natakot na? Yes. Ano yung normally na kinakatakutan nyo? Wala ka pa sa global. Sa ipis. Daga. Takot sa height. Tama? Mrs. Takot. Takot sa misis. Hindi ikaw yun, katabi nyo. Totoo ba yun? Kahit ano, meron ko kilala, laki-laking tao eh. Diba? Machong-macho. Totoo yung masinsitan na namin, takot na eh. So, ibig sabihin, lahat tayo may kinakatakutan. Parang panliligaw sa mga lalaki. Yung mga lalakihan, yung first time ka naligaw, natakot din ba kayo? Yes. O ba't kayo natakot? Baka mabasted. Correct? Ano ba ang pakiramdam pag nababasted? Paki-explain. Hindi ko kasi alam eh. Paano ba yun? Oo, di ba? Paano malaman kung yung babae sagutin ka kung di mo subukan ligawan? Kaya nga minsan, obserbahan nyo. Pag babae, kung sino babae maganda, yun ang walang boyfriend. Karamihan. Bakit? Kasi iniisip ng mga lalaki, ang gandang babae nito. Alam mo sa ganda niya, may boyfriend na yan. Imposible walang boyfriend yan. Ang ganda eh. Eh lahat ng lalaki nang iniisip. Ang gandang babae nito, may boyfriend na to. Kaya walang naliligaw sa kanya. Alam niyo ba kung sino laging babaeng naliligawan? So kayo sabi niya, di ba? Ay mga babae dyan, okay, long hair. Grabe oh, sister, dami naliligaw sa akin. Bakit? Ang dami naaawa sa'yo, di ba? Hindi, joke lang. Anong point? Kaya nga minsan, hindi makapag-ano, no? Minsan, magugulat ka, ang babae pagkaganda-ganda, ang boyfriend hindi gwapo. Ang pangit, di ba? Hindi ikaw, di ba? Ang gandang babae,
Ang boyfriend, hindi gwapo. Paano nangyari yun? Ang babaeng maganda, hindi yung pera. Bakit? Kasi yung lalaking pangit, di ba? Sabi sa kaibigan, Brad, bakit yung babaeng maganda na yan? Sabi niya, niligawan ko yan. Sabi ng kaibigan niya, ano? Yung babaeng maganda, niligawan mo? Eh, pangit-pangit mo? Paano pag nabasted ka? Alam sabi niya, okay lang. Kabasted-basted naman ang tsura ko. Eh, naligaw. Yung ligawan niya, hindi pala kasyota. Atat na atat magka-boyfriend. Kaya sinasagot. Tama? Kaya huwag kayong magtaka, bakit na babae maganda ang syota? Kaya nasabi niya. Walang pinagay sa global. Tinay sa global may kilala ba kayo sa global na hindi naman mukhang matalino? Mukhang mahiyain naman. Pero ang laki ng grupo. Ang laki ng kinikita. Paano nangyari yun? Isang distributor na pagka simple ang itsura, ang laki ng grupo. Ang laki ng kinikita. Ang daming kotse. Paano nangyari yun? Alam mo sabi niya? Uy, lilikutin ko yun. Sabi ng kaibigan niya, ano ikaw? Maglilikod ka? Hindi ka magaling magsalita? Hindi ka nga matalino? Tama. Wala kang alam sa sales? Paano pag nare-check ka? Alam sabi niya, pag nare-check ako, okay lang. Ka-reject naman yung tsura ko eh. Pero minsan, isang distributor, may tao na hindi tumitingin kung ano itsura kung nag-iimbita. Tumitingin sila kung ano ang ino-offer mo. Yes. Maganda ba ang ino-offer mo sa kanila? Yes. Ang point ko dito, kahit ano pa ang background mo o ang itsura mo, hindi ikaw, yung katabi mo. Ang laki pa rin yung chance nyo maging successful sa negosyo. Ang gawin mo lang, huwag kayong mapagod na mag-imbita. Share the business, share the opportunity. Walang taong aayaw sa ginagawa natin. Uy, gusto mo na extra income? Uy, ayoko Walang ganun. Gusto mo maging healthy? Ayoko maging healthy Walang ganun. Lahat ng tao gusto maging healthy at maging financial free. Financially free. Correct po ba yun? Tamang tao lang. Kaya kapag nag-imbita kayo, kapag hindi sumasama ang iba, may dahilan yon. Hindi pa lang kasi time. Huwag niyong aawayin. Ano hindi pa time? Kaka-graduate lang eh. May mga tao, estudyante, after graduation, kahit i-offer mo magandang opportunity, ay hindi kukunin yan. Kasi gusto lang i-enjoy mo na makapagtrabaho. Kasi 4 years sila nag-aral. Kaya pag ayaw sumama, huwag niyong aawayin. Sige nga, sama ka na. Ayaw mo, mamatay kang dukha. Susugin ko ba? Huwag niyong aawayin. Pabayaan mo lang, hindi ka lang. Okay, thank you for your time. Kasi kapag dumating yung time, na nagustuhan niya na, at ready siya, kusang lalapit sa iyo yan. Lalo na pag may resulta ka. So, ang gawin mo ngayon, para habang tumatagal, dumadali ang negosyo. Kasi ang tao, aabangan ka eh. Ang tao, aabangan ka kung may resulta ka na wala pa. Pag mayroon ka ng resulta, dahil humahataw ka, mas madali na magkumbisa ng tao. Are you with me? Yes. O ngayon, bakit dito tayo mag-umpisa? Kasi ito yung pinakamahirap. Dapat ngayon pa lang naka-mindset ka. Everyone say mindset. Natanggapin mo, ang rejection ay normal. Yes. Kailangan merong acceptance. Diba say acceptance? Ang isang tao, pag nalaman niya meron siyang cancer, pero kaya tao nalaman may cancer? Pag isang tao na na-diagnose siya meron siyang cancer, hindi makakatulog yun. Hindi makakakain. Bakit ako may cancer? Bakit ako sana yung katabi ko na lang. Magano pa yun, di ba? Kapag nalaman may sakit ka, hindi ka makakatulog, makakakain. Pero maraming tao ngayon may cancer, nakangiti na. Why? Kasi tanggap na nila. Sabi na, sis, may cancer ako, gagawin ko yung best ko, at gagawa ko ng kabutihan. Tama ba yun? Ang in global ganun din. Kailangan naka-mindset ka ng rejection na normal. Kapag naging normal na sa iyo, sa utak mo, na ikaw ay part ng negosyo, ay ang rejection, dumadali ang negosyo. Ang nagpapahirap sa mga distributor ay distributor din. Kasi, ine-entertain nila ang rejection. Tanggapin mo lang, i-accept mo lang, tapos kailangan mag-move na kayo.
Klaro ba yan? Now, kapag tanggap mo na ang rejection at failure, question is, meron ba kayong tao kilala na nag-join sa global hindi naging successful? Marami ba? Bakit sila hindi naging successful? Walang ginawa. Ba't walang ginawa? Kasi walang alam. Ba't walang alam? Kasi hindi pagdating ng mga seminar, hindi magawa, paano magiging successful? Mga first-timers, gusto ko malaman nyo, ang magpapayaman sa isang global, number one ikaw, at hindi lang sapat para yumaman ka para maging member. Hindi ko member na kayo, ay yayaman na kayo. Ang magpapayaman sa isang global, isipin natin, yung salitang attitude. Ano ba sa attitude? Ito ang number one requirements para maging successful kayo sa negosyo to. Kailangan walang pasaway, walang mayabang, walang mataas ang ere. Tama? Yung walang may sakit ng acne, may acne, alam ko na yan, attitude. Ito yung number one kong problema before. First timers, di ba? Kailangan ikwento ko sa inyo to eh. Ito kasi yung number one ko naging problema nung ako ay naging networker. By the way, sa mga first timer po, sa Global po, 17 years na ako. Pero total ko sa pag-network, I have almost 27 years. 27 years experience. Hindi po biro kasi malamang iba sa inyo, hindi ako pinapanganak, nasa field na ako. Nag-network na ako. Do you follow? So bago ako maging networker, pareho ko din yung karamihan na matigas din ang ulo ko. Konting background lang. Before I got involved in networking business, ang background ko, dati po akong manager sa isang 5-star hotel dyan sa Ross Boulevard. Kung alam mo yung Midas Hotel, doon po yung Hyatt Hotel before. Doon po ako nagtrabaho. 12 years ako nagtrabaho sa Hyatt. Okay? At meron akong magandang position. Isa ako sa mga manager sa hotel, sa Hyatt. Ang nag-invite sa akin, desk clerk ko. Imagine mo yun? Ako yung manager, ako yung boss. Tapos staff mo yung mag-i-invite sa'yo. May niwala ka hindi? Hindi. Sasama ka hindi? Medyo. Bakit? Kasi ikaw yung boss eh. Tama? Pero bakit? Buti lang, itong taong to medyo makulit. Inaaraw-araw po ako. Kayo ba inaaraw-araw din ng mga prospect nyo, ng mga applies nyo? Di ba siya tumatago-tago lang, di ba? Ako hindi makatakas kasi magkasama kami sa hotel. So after 2 weeks po pinagbigyan kasi inaaraw-araw ako. At nung kayo ba din na pinagbigyan ko eh. Nung kayo ba din sa seminar, alam mo na culture shock ako. Kasi pagpasok sa seminar room, may mga tao papalakpakan. 1 milyon, 2 milyon, heto power. Di ba? Nung first timer kayo, nung na-realize nyo, parang ang baduy. Nagpapalakpakan, parang mga uto-uto. Tapos ang haba ng seminar, wala akong maintindihan. After the seminar, may nag-share ng success story. High school graduate lang daw, dati security guard, pero ang kinukwento niya, daan-daan libong kinikita niya. Doon ako na-excite. Tama? Sabi ko, grabe kung nagawa ng security guard, kaya ko rin gawin yan. Tumang-tuwa na ako. Grabe, power, payaman. Alas 7 ang seminar, natapos sa alas 9, nakauwi ko sa bahay namin siguro mga 2 a.m. na. Alas 2 sa daling araw, ang uwi ko. Parang kayo, mamaya, hindi uwi nyo. Pag-uwi ko, sabi ko, Ma, gising ka. Sabi ng asawa ko, Pa, saan ka ba galing? Sabi ko, power! Ano power? Grabe, payaman na. Lahat ng pinag-usapan sa seminar, kinukwento ko sa bis, grabe, pero itong mga security guard, mga factory worker, yumayaman sila. Alam mo, sabi ng wife ko, tumingin sa akin, awang-awa. Alam mo pa, putom lang yan. Imagine mo tuwa-tuwa ka, tapos ang kwento mo yung asawa mo ay maniwala sa'yo. Sabi ko, kahit magkakakotse tayo. Gusto mo magano ng kotse? Yes! Buti pa kayo yes eh. Yung misis ko tumingin lang sa akin, Brad. Kasi hindi sa pagkamayabang, yung asawa ko, may kotse. May driver pa minsan may bodyguard pa. Anak ng isang general ang asawa ko. Kaya pag kotse pag-usapan, hindi ko na-excite. Sabi ko, yung kotse, pupunta tayo sa Amerika. Gusto mo pumunta ng Amerika? Yes! Yung misis ko tumingin lang sa akin. Hindi na-excite. Kasi asawa ko nakapag-aral sa Amerika. Paano babaliwin yung taong baliw na? Tama ba yun? Ibig sabihin, yung excitement level ko nung umpisa, nawawala. Tama? Nahihirapan ako. Tapos pagbalik ko sa seminar room, sa office,
Inuusok ko yung mga mentor ko, yung mga upline ko. One of my uplines, the late Francis Miguel, sabi niya, Brad, kailangan yung asawa mo makarating dito. Kasi mahirap gawin ang negosyo kapag hindi ka sinuporta ng asawa nyo o pamilya mo. Correct ko ba yun? Kahit gigil na gigil ka dito, tama, payaman-payaman ka, 1 milyon, 2 milyon, pag uwi sa bahay, puro kontrabida ang nakapaligid sa'yo, mahirapan kayo. Mag-uumbisi ka ng tao sa labas eh. Yung pala, ang style dito, bago mo kumbisi ng tao sa labas, ang unang kinukumbisi, yung tao sa pamilya mo, bahay ninyo. Okay lang po, hindi sumama ang mga pamilya ninyo. Huwag lang maging kontrabida. Kasi pag naging kontrabida yan, hindi ka makakalipad. So sabi ko, ayun na sumama eh. Sabi ng apply ko, kailangan whatever it takes, padala mo mismo sa seminar room. Tama, ang asawa ko before, manager naman sa Shumart. Ayaw sumama, sabi ko, sama ka na, ayoko talaga. Sige na, 1 beses lang, ayoko talaga. Sabi, sinigawan ko na siya. Pag hindi ka sumama, hihiwalayan kita, gano'n ko na yan. Sinampal ako, di ba? Lukong kapal eh, di ba? Anyway, sabi ko, 1 beses lang atin ka lang. Pag hindi mo nagustuhan, hindi na kita kukulitin. So yun lang yung agreement namin. Tama, dinala ko. Sa seminar room. O yun sa seminar room, asar na asar ang misis ko. Corny siya, padoy-padoy daw. Kalukuhan lang daw yan. Pero habang tumatagal, nare-realize niya. Kasi may mga sharing eh. Marinig may mga appraise niyo, mga iba't ibang kwento ng tao na nagbabubuhay. Sabi ni misis ko, sige na nga, subukan natin. Tama? Sabihin, after 2 months, I resigned from my job. Nag-full-time kagad ako. Kung nag-full-time ako, tuwan-tuwa na ako, hataw-hataw. Habang humahataw ako, grabe. Bilog-bilog dito, bilog-bilog dyan. Usap dito, usap doon. Tama? Demo dito, demo dyan. Power. Wala sumasali. Experience mo yun? Tuwan-tuwa ka. Pag magkukwento ka at mag-invite ka, walang maniwala sa inyo. Sabi, grabe, power. Dinamay ko pa asawa ko, nag-resign kami. Paano mabubuhay nito? Medyo yung belief ko mababa. Tama? Pinunta ko yung sponsor ko. Ang sponsor ko, ang desk clerk namin sa hotel. Sabi ko, bakit ang hirap nito? Ano ba gawin ko? Ano ba sekreto? Alam mo, sabi sa akin, walang sekreto sa magyaman, sir. Dito may sistema. Ano ba yung sistema? Turo mo sa akin. Sabi na, talaga bang gusto mo matutusin? Oo nga, gusto turo mo sa akin. Alam mo, sabi sa akin, kailangan para daw ako maging successful, kailangan lahat kasabihin niya, ituturo niya, kailangan daw sundin ko. Ang hirap noon kasi pasaway ako. Ang hirap noon kasi nasanay ako sa hotel, ako yung nag-uutos. Ako yung manager, ako yung boss, tama ba yun? Eh sabi ng sponsor, wala kang choice sir. Kailangan mo sundin yung tuturo ko sa'yo. Madaling sabi, o sige na ano ang gagawin ko. Yan. Ang ginawa ko, kailangan ko daw mag-humble down. Yung ginagawa nyo ngayon, iba sa inyo, naka-video. Tama? Iba nag-take ng notes. Ang sabi sa akin, sir, bago ko pa lang, always attend trainings. Kailangan mabigyan ng time sa mga trainings. Upo ka, tapos may ballpen, di mapil ka. Ako naman, sige, upo, bilog. Sabi ko, Brad, tapos na. Ano sabi mo? Brad, tapos na. Ano nga ulit? Brad, tapos na. Ano nga ulit? Sabi ko, apply. Tama? Hindi ko siya kahit tawaging upline kasi ako yung boss niya. Yung pala yung pagtawag ng upline sa mga tao nag-invest sa inyo, part pala ng respeto yon. Kultura pala yon. Diyan merong upline, may downline. Are you with me? Yes. Kaya iba mga tao nahirapan dito. Paano mo tatawaging upline yung sponsor mo kung mas mayaman ka sa kanya? Mas matanda ka sa kanya, mas matalino ka, mas may pera ka. Ang hirap eh. Dito ko na-realize na pag pag-usapan pala yung attitude, kakalimutan mo kung ano ang estado mo sa buhay. Kahit bata pa ang apply mo, kailangan mo paniwalaan, sundin. Correct? Doon lalabas yung magandang pag-uugali. Doon pala masusubok. Are you with me? Yes. So dapat pala maganda ang ugali ninyo, mag-humble down kayo. Attitude is more important than skills. Kahit magaling kayo sa sales, hindi guaranteed na mayaman ka dito. Maraming umatay dito ng mga salesman. Yan lang ba yung negosyo mo? Magaling ko sa sales. Number 1 sa Tupperware. Tupperware, tagal na nun. Di ba?
Number one, magbenta ng encyclopedia. Encyclopedia, hindi na rin ginagamit encyclopedia ngayon. Tama? Ibig sabihin, hindi sapat yung skills mo sa labas, yung alam niyo para yumaman kayo. Attitude ang magpapayaman sa'yo dito. Yung ginagawa nyo ngayon, ladies and gentlemen, pagdating dito, ang tawag dyan, humility. Kaya palakpakan nyo sarili nyo. Correct? Ang attitude is more than important than education. Hindi ko matalino ka, guaranteed na yayaman ka dito. Minsan, yung taong matalino, yun ang pag-iiwanan. Kasi ang taong matalino, magaling, ang hirap turuan. Ang dami kasing alam. Napapansin nyo? Pag may mga taong magaling mag-English, magaling sa school, hindi sumusunod sa iyo yan. Tama? Walang kinalaman yung mga pinag-aralan nila sa negosyo natin. So, ang mindset dito, sa mga first-timer pa lang, kung sinong nauna, sino seryoso, siya ang papahinggan. Kailangan maganda pag-ugali ninyo. Are you with me? Yes. Kailangan balik-balikan mo negosyo, learn the business as soon as possible. Kapag nagtayo ka ng negosyo, halimbawa, restaurant, kailangan alam nyo mamalengke, alam nyo ang presyo ng isda, gulay, manok, karne. Alam nyo pagluluto, pag-ibenta. Ang negosyo sa global, dapat alam nyo rin. Ang marketing plan, ang EC, ang OBI, dapat alam nyo lahat yun. Madali itong aralin. Bakit? Paulit-ulit lang. What do you notice? Every time mayroong speaker, nag-iiba lang ang itsura ng mukha. Pero mga topic, pare-pareho halos. Tama? At napapansin din ninyo, habang tumatagal, pag may kausap kayo sa mga tagal na sa global, ano ang napapansin nyo pag may kausap kayo? Ano ang reaksyon nila? Uy, grabe ka. Ang galing mo magsalita ngayon ah. Ang sabi sa inyo, magaling ka daw magsalita. Bakit ka magaling magsalita? Kasi may sense ka na. Ang lumalabas sa ibig nyo, yung mga narinig mo sa amin. Napapansin nyo? Si Rosie, napapansin mo kanina, pag hawak ng microphone, dire-diretso mo salita. Lahat yan, nang lumalabas sa ibig namin, kinopya lang namin. Nagkakaiba lang yan sa mga personal testimony. Ibig sabihin, huwag kayong masyadong humanga sa mga speaker. Tama? Ang galing mo salita, abay dapat lang. Ilang taon na ito ginagawa. Dito, para ka maging successful, kailangan magaling ka mangopya. This is a copy business. Sa eskwelahan, ano masarap? Mag-aral o mangopya? Mangopya. Ang lakas umamin. Pag nahuli ka ng teacher, bagsak ka. Sa global, pag magaling ka mangopya, payaman ka sa negosyo. Copy business, huwag nyo pahirapan na sarili nyo. Kopyahin mo na lang yung mga narinig mo sa amin. Tama? Parang kanta yan eh. Paano mo ako kopya? Kailangan lagi kang umaattend. Di ba isang kanta? Ang isang kanta kapag first time mo narinig, di mo kaya kantahin. Pero pag lagi mo narinig, first note pa lang, o first tune, alam mo yung kanta, alam mo yung tono, alam mo yung lyrics. Kasi lagi mo naririnig. Yun ang isa sa mga sikreto kung bakit namin pinapa-attend ng paulit-ulit ang mga distributors. Because the first time ko umattend, na-excite ka lang. Subukan nyo, first time ninyo. Ganda, power, grabe. O yun ang negosyo. Basta power. Payaman, hindi nyo maikwento. Kapag tumatagal ka na, yung kinukwento namin, kaya mo na sabayan. Tama. Iba nga sa inyo, memorize sa mga presentation namin eh. Pati gano'n ng kamay ko, yung jokes ko. Alam nyo na lahat. So number one again, attitude. Pagkasabi nga, attitude. Attitude. O after attitude, ang next mong gagawin, kailangan pataasin mo yung belief system nyo. Ha? Diba sa belief? Belief. 100% kailangan iniwala ka sa ginagawa nyo. Importante, pinapaniwalaan mo ang ginagawa nyo. Kasi kapag 100% iniwala ka, ibinibigay mo yung best mo. Correct? Totoo ba yan? Yes. So dapat ngayon pa lang, 100% alam mo na yayaman ka. Tanong, alam nyo ba magiging successful sa global? Yes. 100%? Yes. Minsan kasi, pag may mga seminar, ano observations namin? Pag may mga seminar, ang taas ng belief. 1 milyon, 2 milyon, pag-uwi, grabe, payaman. Payaman, mamaya. Payaman ba talaga? Di ba? Lalo na pag nakita niyo yung bahay ninyo, walang ulam. Nakita mo yung pitaka mo, halos wala naman. Umiiyak-iyak din pitaka ninyo. Kaya minsan ng mga tao, yung paniniwala, nawawala. So dito, the moment mag-join ka, guys, listen to this ha.
Kapag nag-join ka sa global, kahit wala ka pang grupo, kaka-member mo pa lang, dapat sa utak mo tapos na. Yes. Alam mo, nayayaman ka 100%. Ang kailangan yung paniniwala mo, consistent. Tuloy-tuloy, hindi naniniwala ka ngayon, bukas hindi. Hindi pwedeng urong sulong. Tandaan nyo, walang kumulong tubig kapag ang apoy patay sindi. Meron ba pakulong ka ng tubig? Patay sindi, patay sindi. Kung ano hindi. Isang linggo na, patay sindi, patay sindi. Isang buwan na, patay sindi. Hindi kumulo ang tubig. Pero ang apoy nyo, kahit super hina, kapag tuloy-tuloy, kukulo at kukulo ang tubig. So, ang point dito, sa global ganon. Ngayon pa lang, 100% maniwala ka, 100% maniwala ka, adi mamlayan na bilang ang panahon, nagiging successful kayo. You with me? Kaya, kapag sinabi mo, naku, sa tingin ko, hindi ako magiging successful sa global. Kapag sinabi mo hindi magiging successful, congratulations, hindi ka nga magiging successful. Kasi sinabi mo na. Our thoughts lead to feelings, feelings lead to action, and your action can create either negative or positive result. Kaya dapat mag-ingat kasi lumalabas sa ibig nyo. Powerful ang salita. May power ang word. Do you agree? Yes. Lahat kayo, taas yung kamay nyo. See? May power ng word. Kung ano inuutos, ginagawa. Mamaya pag uwi sa bahay, may salamin pa kayo sa bahay, salamin? Yes. Pag may salamin, harapin mo. Tingnan mo sa salamin mo. Pag tingin mo sa salamin, kailangan makita mo sarili mo. Pag iba nakita mo, tumakbo ka na. Tapos sabi mo, grabe. Ang pangit ko. Kasi sabihin mo yun, ang pangit ko talaga. Kapag sinabi mo yun, ang feeling nyo, ang pangit nyo nga. Kasi yung condition yung mind na pangit ka. At kapag feeling mo pangit ka, pinapaniwalaan mo pangit ka, hindi kayo confident sa sarili ninyo. Tama? Kasi gwapo ka, magaling ka, mayaman ka, champion ka, dapat gano'n. Kailangan maniwala kayo. Naniniwala ba kayo yaman ka sa global? Yes! 100%? Yes! Ngayon pa lang, kung 100% naniwala ka, congratulations. Yun ang mangyayari. Believe in God, believe in the company, believe in the products, believe in the marketing plan. Importante yun. Believe in your sponsor. Yan. Kapag believe ang pag-uusapan, dapat maniwala kayo sa kumpanya at maniwala din kayo sa tao nag-invite sa inyo. Kasi yung nag-invite sa inyo, no, lalo pag seryoso yan, sila ang mag-guide sa inyo. Do you agree? Yes. Ngayon, kung kayo ay nag-umpisa pa lang sa global, nasa ba kayo, wala ka pang position. Yung mga upline nyo, yung kumpanya, nasa taas na yan. Kaya alam namin, nayayaman ka dito kasi hindi mo to gagawin mag-isa. We will work as a team. Hindi mo to kaya bumuo ng malaking grupo na ikaw mag-isa lang. Sa umpisa, ikaw. I-share mo yung opportunity sa kapitbahay, sa case system ninyo. Hindi mo na malayan, dumadami na kayo. Ang technique dito, yung tao inibitahan mo, ang goal mo, hindi para pagpirahan. Marami kasi mga kwento. Ang thinking lagi ng distributor kapag nag-join, kapag nag-imbita sila ng prospect, ang isip nila, uy, 500 to, uy, 1,000 to, uy, 1,000. Pera ang tingin. Totoo naman na negosyo yung downline. Pero dapat ang mindset mo, itong tao imbitahin mo, kaya mo imbitahin yan para magbago rin ang buhay. This is a helping business. Tama? So ang goal ninyo, kayo mga first timers, kaya kayo inibitahan dito, hindi para pagpirahan. Inibitahan kayo para tulungan, gumanda din ang mga buhay ninyo. Correct? Hindi ko gagawin sa we will work as a team. Ang top management, ang upline, kami, ang gawin namin, suportahan kayo at tulungan. So that your dreams will become a reality. Tama ba yun? Yes. Hindi yung, uy, downline, kumusta ka na? Ito, may pay-in ka na ba? Pay-in? Wala pa eh. Wala pa. Kaputi ka. Wala kang silbi. Hindi ganun. Ang downline nyo, kailangan kaya mong i-train, i-motivate, i-inspire, at i-lead. Pero paano mo tutulungan ng mga downlines nyo kung wala kayong alam? Yes. Tama? So lahat ng narinig mo kayo sa kwartong to, ito ang gagamitin ninyo
para tulungan yung mga downlines inyo. Are you with me? Yes. So, merong upline, merong downline, ang tawag dyan. Ang upline, kailangan seryoso, ang downline, ganun din. Kapag na-feel ng downline ninyo, na kayo naniniwala sa kanya, sasabihin ng downline ko, siya, pre nga, hindi wala sa akin eh. Dapat mas maniwala ako sa sarili ko. So, doon papasok na you have to believe in yourself. Ilang percent? Believe in yourself, 100% din. Huwag kayong maiingis sa tao magaling magsalita o sa tao mayaman. Okay? Tandaan nyo, may galing kami na hindi mo alam. Pero lahat sa inyo, meron kayong alam na hindi namin alam. Lahat kayo ay magaling, lahat kayo ay unique, lahat kayo ay champion. Champion ka ba? Yes! Champion. Tama? Hindi wala ba kayong champion kayo? Yes! Alam mo, pag champion, kaya nga yung aking intro lagi, di ba? Stand up for the champion. Totoo yun. Importante yung champion. Ang champion kasi iba yung commitment yan eh. Ang champion, iba yung disiplina. Tama? Ang champion, ipamumukha sa'yo na magaling ka lahat. Talagang magaling kayo. Gano'n kayo ka-champion? Ilang milyong similya tayo lahat? Tama? Yung similya nag-unahan, tantantini, di ba? Yung mga similya nag-unahan, kayo ang nakapasok, kayo ang nabuo, doon palang champion na kayo. Kaya kung champion kayo, you deserve a good life. Tama? Alam nyo, sa 27 years ko experience sa industriya, ilang libong tao na nakakita ko. At alam nyo ba sa ngayon, sa tagal ko sa negosyo, mata pa lang alam ko yung tao kung yayaman o hindi. Grabe, no? Mata pa lang alam ko kung yayaman o hindi. Mata pa lang. Alam mo, inaantok, alam mo yung buhay na buhay. Dito siguro mga ano lang. Hindi man 5, brad. Madami na ngayon, mga 12. Imagine, dami niya, 12 lang ang yayaman. Yung 12 niya, may nagmayabang pa, 12. 11 na lang, 11. Yung 11 na yayaman, taas ang kamay! O, diba? O, sabi mo na taas ang kamay, palakpakan niyo muna yan. Sabi ko, 11 lang ang yayaman. Pero lahat kayo nagtaas ng kamay. Ibig sabihin, the moment taas mo kamay mo, naniwala ka sa sarili mo. Yes! Eh kung pagtaas pa lang kamay, hindi nyo magawa, paano kaya yayaman? Kaya lagi yung isa, kaya nagtaas ng kamay, itinaas ng upline, taas mo, nagulat. Nagulat lang. Nakakatawa pag-usapan nyo, no? Pero totoo yun eh. Ay, nung ako nag-umpisa pa lang, sabi nung ilang libo kami dati, mayroong talagang malaking event eh. Sabi ng speaker, no, lahat ng tat sa kamay. Magiging milyonaryo. Sabi ko, inututo kami. Diba? Pero pagtaas ng kamay pala, parang isinama mo sarili mo sa magiging mayaman eh. Kasi kahiyaan na yun eh. Pag nakita na katabi mo, tumas ka ng kamay, tapos hindi mo sineryoso to, dahil nakaka-challenge eh. Simple pagtaas ng kamay yun, pero yun isang aksyon na alam mo, 100% you're believing in yourself. Kunin ko ba yun? At huwag kang papayag na wala kang makukuha magandang resulta. Magaling kayo, champion kayo. Are you with me? Yes! So, ako po anyway, para magkasayahan lang. Ako'y nasanay kasi ako, gusto ko yung audience ko may participation lagi eh. Okay lang ba? Yes! Pag ako'y nagtanong ng, do you believe in yourself? Do you believe in yourself? Pasagot po, yes, I believe. Para ma-feel natin. Sample nga, do you believe in yourself? Sabi ba sa hindi ba, gigil eh. Importante to, para bang nakaka-joke lang, pero totoo yan. Isa pa, do you believe in yourself? Yes, I believe! Diba? Magano-ganon pa, diba? Pagsigaw ng power, sagot nyo? Power! Pagsigaw ng grabe? Power! Power! Grabe! Grabe! Power! Do you believe in yourself? Yes, I believe! Kasi merong isang faith healer. Yan. Para sa mga first timer to, sa mga matagal na, bahala ka sa buhay nyo. Merong isang faith healer. Famous yung faith healer. Ang dami niyang pinagaling. Alam mo sa Philippine Arena, 15,000 ang tao. Ganyan karami. Ay, grabe! Parang merong healing rally. Eh may pasyente na nakaupo. Sabi ng faith healer, mga kapatid, may kasamahan tayo dito, may karamdaman. Kayo ba'y naniniwalang siya'y gagaling?
Do you believe? Yes, I believe. Do you believe? Yes, I believe. Sarap. Ngayong naniniwala sila yung gagaling. Sabi niya, wala pa. Inuutos ko. Tumayo ka! Sabi ng pasyente. Ha? Sabi ng pet healer, tumayo ka! Sabi ng pasyente, ha? Dahan-dahan tumayo. Pagtayo niya, nagsigawan yung tao, power! Grabe! May umiiyak. May kinikilabutan. Sabi ng pet healer, ngayong kapatid, nakatatayo ka na. Inuutos ko. Lumakad ka! Sabi ng pasyente, ha? Lumakad ka! Sabi ng pasyente, ha? Dahan-dahan siya lumakad. Nagsigawan yung tao, power! May umiiyak, may kinikilabutan. Yung isa, hawak-hawak yung buhok, grabe to. Sabi nung pet healer, ngayong kapatid, nakatatayo, nakalalakad ka na. Ano nang masasabi mo? Sabi mo, hindi pa rin po ako makakita. Bulag pala, di pala pilay. Ano connection? Walang connection yun, di ba? Do you believe in yourself? Yes, I believe. Natatawa ng pakinggan, pero totoo yun. Kailangan 100% nagtiwala ka, nayayaman ka. Ramdam na ramdam nyo ba nayayaman ka? Yes. Kailangan tuloy-tuloy yan, ganyan pakaramdam ha? Kailangan tuloy-tuloy yan. Maniwala ba yun? Yes. O maganda ang attitude nyo, ginagawa nyo ngayon. Attitude na yan. Ilang beses dyan, yung mga appreciate nyo, sawang-sawa na sa akin yan. Pero nandiyan pa rin. Alam nyo, kung pag-usapan na humility, attitude, mas na-appreciate ko yung mahatagal na, mga uplines. Kasi, yung mga ibang uplines, kapag kumikita na, malaki na ang grupo, may alam na, hindi na uma-attend. Pero sa mga uplines sa katabi nyo, doon magbabagit ng mga pangalan sa mga uplines dyan, pwede malakas sa palakpak para sa kanila. May resulta na yan, iba dyan, MC, GA, ang dami mga kotse, may lifestyle, pero nandiyan pa rin. Yan ang totoong humility. Are you with me? Yes. Sa mga bago, dalawa ang klase ng attitude at ang belief. Attitude, pag kumikita ka na, gumaganda ang buhay mo, mag-humble down ka. Correct? Yes. Sa mga tagal na naman, ang attitude dyan, kumikita ka na, may resulta ka na, ipakita mo rin sa mga downers mo na umaateng ka pa rin. Kasi mas masarap magturo sa grupo kapag yung tinuturo mo, ginagawa mo. Yes. At yung belief system naman, hindi ka lang maniniwala pag may magandang resulta. Kahit may mga challenges along the way, kailangan tanggap mo rin yun. Na part yun ng success. Now, after mo ng attitude, mataas sa belief nyo, samahan nyo pa ng matindi 100% na commitment. Anong tawag? Commitment. Ano yung commitment? Ang commitment isa sa pinaka-importante na dapat yung gawin sa negosyong to. Kasi ang commitment, malaking sakripisyo yan eh. Ano yung sakripisyo? Yung bang ginagawa mo isang bagay at hindi mo kung gusto? Ginagawa mo isang bagay at hindi kayo komportable? Imagine nyo ngayon po is October 30. Tama? At alam natin na malapit na yung holiday, long weekend. Ibang mga tao ngayon nasa bakasyon na. Ang pinag-uusapan nila, preparasyon kung saan pupunta. Magbabakasyon. Samantalang kayo lahat ngayon, umantay ng trainings. Ibig sabihin, malalim ang commitment ninyong lahat. Iba sa inyo, habang ako'y nagkukwento, napalakpak. Pero meron dyan, habang napalakpak, nakatingin sa relo, grabe power. Ang haba. Kaya matapos sa seminar na to, nakaka 1 hour na. Tama? Huwag kayo tumingin sa relo ninyo. Huwag nyo kaming orasan. Huwag kayong magmadaling umuwi. Huwag kayong aantok-antok. Huwag kayong umangal na pagod. Walang traffic, walang pera, baka umulan.
Huwag mo na kayo mag-complain. Correct? Kasi wala ka pa sa global, lahat ng mga binabanggit ko, na-experience mo na. Ito ang good news po, kahit medyo matagalan ka ng konti, medyo magutom ka, mapuyat ka, matraffic ka, siguro okay lang yun. Kung magbabago naman ang mga buhay natin lang. Kailangan you have to do this business whatever it takes. Whatever it takes, walang complain. Huwag ka na mag-complain. Gawin mo na lang ng negosyo ng seryoso-seryoso. O, sa sample lang kita, bakit importante yung commitment? Isang tanong ulitin ko. May mga pangarap pa kayo? Yes! Sabi mo, yes! Alam nyo ba yung tanong na yan, kung may mga pangarap kayo? Ginagawa na namin yan 18 years ago pa. Every time we ask people na kung may mga pangarap, alam mo sagot, yes! Gagawin nyo ba ang global whatever it takes? Yes! Nasa na yung iba? Ba't nawawala? Kasi nagbabago ang desisyon. Depende sa sitwasyon. Mataas lang ang commitment, mataas lang ang belief system pag maganda ang nangyayari sa grupo. Kapag may mga challenges na, nawawala ang belief, nawawala ang commitment. Magsusubok mo isang leader, hindi pag maganda yung resulta niya. Magsusubok mo isang leader na kapag siya nakaka-experience sa mga challenges, nandiyan pa din. Kahit napupuyat na, nandiyan pa din. Yun ang commitment. Whatever it takes. Tama, hindi yung okay lang kayo kapag maganda resulta ninyo. Sabi niya, apply whatever it takes. Hindi ako magkukwit. Katakot. Kasi minsan yung nagaganon, yun ang unang nawawala. Naku, apply. Whatever it takes, global ako, hindi ako nilipat, hindi ako aalis. Naambunan lang. Wala na. Nag-quit lang isang taon na nawala na. Hindi, apply, di ba ako? Buksan mo yung dibdib ko. Ang pangit naman dyan, C24/7. Gumagano-ganon pa. Yung dugo ko, vida. Di ba? Parang na yun. Walang pinagkaiba sa isang ano eh. Meron isang hari. Malapit na mamatay. Kasi merong problema sa puso. Tama? Kailangan para mabuhay yung hari, kailangan ng heart transplant. Kumalat sa buong kaharian. Ako, yung mahal na hari, may sakit. Kailangan mabuhay siya, kailangan doon ng puso. Ganun ba? Sabi ng isang lalaki, o kailangan yung puso ko para sa mahal na hari. Narinig siya, hindi, puso ko para sa mahal na hari. Hindi, puso ko para sa mahal na hari. Kailangan transplant eh. Lahat, puso ko. Naguluhan yung hari, pati mga ministro. Kasi dami gusto magbigay ng puso sa mahal na hari para sa heart transplant. Sabi ng ministro, bro, di ko malam sino piliin ko. Ang ginawa, umakit siya sa mataas na tore. Tapos naghagi siya ng feather. Ano yung feather? Balahibo. Sabi ito gawin natin. Maghahagis ako ng isang feather dito. Tapos kung kayo namatapat yung feather, puso niya ang iaalay sa mahal na hari. Sabi mga tao, ihagis mo na! Ihagis mo na! Tagal mo, bakit di ba? Pinahagis. Ihagis mo na! Puso ko para ng mahal na hari. Ang bibigay ko. Pag nandiyo na yung feather, ihagis mo na. Puso ko sa hari. Pag malapit na, puso ko para sa mahal na hari. Pag nalubing, nasa mukha, hinihipa. Puso ko iaalay ko sa mahal na hari. Hinihipa. Alam mo yung hari, namatay. Hanggang ngayon, yung feather, di ba nabagsak? Maraming gano'n sa Europa. Whatever it takes, apply, hindi ako makakuit. Pag nahirapan na, wala na. Seryoso yun. Kailangan mag-commit kayo. Whatever it takes. Sabi nila, paano ba yung sikreto ng commitment? Ang commitment kasi ito na seryoso na. Huwag niyong gawin ang global para sa mga sarili niyo lang. Kasi kapag ito ginawa mo sa sarili mo, at nahirapan ka, napagod ka, nahaba ka sa mga trainings, discourage ka, you can easily quit. Gawin niyo to para sa mahal mo sa buhay. Kanya-kanya tayo ng why. Di ba sabi nga natin, sir, paano mo maging successful? Paano? Kung paano yung how, madali ito. Sa dami ng mga seminar, madaling unawain ang negosyo. Pero bago mo talagang kung paano ginagawa, ang importante doon, bakit mo kailangan gawin? Kanina may mga kwentong jokes, di ba? Part lang ng presentation yun, para medyo magising kayo.
Pero yung kwento kanina, this is a very serious business. Pag alam mo nyo ginagawa nyo, maniwala ka, magiging successful ka. Ito'y gawin nyo para sa mahal mo sa buhay. May mga magulang ba kayo? Yes! Kung may magulang kayo, kung may asawa kayo, o kung may anak kayo, sila ang gawin nyong dahilan. Kasi kapag pamilya na ang nakataya, iba ang kilos ninyo. Bakit ko nasabi yan? Ako siguro isa sa mga makakapagsabi, magpapatunay na importante yung why. Alam niyo bakit ito naging successful dito sa negosyong to? Hindi lang to para sa akin. Kasi ako pinanganak akong mahirap eh. Tama? Iba yung childhood ko. Actually, hindi ka pa lumaki sa parents eh. Di ba? Lumaki ako sa kumbento pa, nagpaampun pa ako eh. Anyway, malalim po yung why ko. Kaya sabi ko, pag ako'y nagbigyan ng isang pagkakataon, isang opportunity na magbabago buhay ko, whatever it is, gagawin ko yan. Dumating yung networking business. Tama? At every time ako nahihirapan, iniisip ko yung pamilya ko. So pag may mga challenges, ngumingiti lang ako. Kasi alam ko ba't ginagawa ang negosyo. So mamaya pag uwi ninyo, kung kayo ay nasa parents nyo, may asawa kayo, o magulang kayo, tanungin nyo, bakit ka magiging global? Para saan ba to? Sa may mga bata dito, sa bahay nyo, tinanong yung mga magulang nyo, tatay nyo, nanay nyo, ano yung itsura? Anong suot? Anong trabaho? Tama? Yun ang dahilan para humataw ka ng gusto. Kasi pag pamilya pag-usapan, walang tao kayang magpahinto sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Ang tao, at medyo may pagkapilyo, basta asawa o anak ang pinag-usapan, o magulang, ibang kilos. Pagkatanggol nila yun. Ano ang tawag sa anak ng pusa? Kuting. Yung anak ng aso ang tawag, tuta. Di ba hayop yun? Subukan yung hawakan yung kuting o yung pusa o yung yung tuta. Ano reaksyon ng mga... Di ba? They're very protective. Hayop yun. Pero very protective sila sa anak nila. Hayop yun. Hamas mo rin tao. So, ang point ko ganito para maging successful kayo, pag in-interview nyo, yung mga tao naging successful sa global, isasagot, sawa na sa kahirapan. Gustong bigyan ng magandang buhay ang pamilya. Kung ang kayamanan ay pwedeng ipamana, ang kahirapan ay pwede ding ipamana. Ang good news, kayo ang puputol ng sumpa sa kahirapan sa inyo. So, paano niya yun? Do the business whatever it takes. Wala mo na magko-complain. Kapag dumating yung time na may nagko-complain sa inyo, tandaan nyo, sa experience namin, yung taong complain ng complain, ito yung mga taong walang ginagawa. Obserbahan nyo. Kung sino yung taong complain ng complain, hindi busy. Ano kino-complain? Bakit yan ng produkto? Bakit yan ng payout? Kasi upline, ang kumpanya. Kung ano ang nakikitang mali. Walang perpektong kumpanya. Pag hinanapan nyo kahit anong kumpanya, kahit gobyerno, may makikita kayong kakulangan. Ulit ko ba yun? Tignan yung mga tao successful. Successful people, they seldom complain. Why? Kasi busy sa pag-build ng network. Busy sa mga activities nila. So ngayon pa lang sa grupo ninyo, makapasin mo, kung sino yung down yung complain, wala kasing ginagawa. So make yourself busy. Tawag sa upline, sa downline, prospecting, presentation, maniwala ka, wala ka ng time mag-complain. Kasi pag uwi, pagod ka na eh. Are you with me? Yes. So you have to do this business, whatever it takes. Hato ka ng hataw lang. Now, pag magandang attitude, mataas ang bilip nyo, at committed na kayo, ito na ang totoong laban. Handa ka na ba? Yes! So far, since tayo nag-umpisa, puro positibo pinag-uusapan. Masarap sa tenga ang mga trainings at mga motivations at inspiration. Correct ko ba yun? Yes. Ito yung kwarto, makapasin mo, punong-puno ng positibo. Kaya nga na-energize ka eh. Iba yung energy dito eh. Payaman ka, magaling ka, champion ka, yayaman ka, magkakakotse ka, ang sarap pakinggan.
Sa kwartong to. Pero paglabas nyo, power. Walang maniwala sa'yo. Correct ko ba yun? Dito papasok yung number one na dahilan kung bakit maraming mga tao ang umaalis, lalo pag mga bago. Ito ang pinakamahirap na dadaanan mo sa pag-build ng network. Ang dreams, bago makuha yan, kailangan nyo mag-build ng malaking network. Are you with me? Yes. Sa pag-build ng network, believe me, hindi na may niwala sa inyo eh. Isang katerbang discouragement ang may experience ninyo. Anong klaseng discouragement? Kapag bago ka, walang may niwala sa'yo. Hahanapan ka ng resulta, correct? Yes. Pero meron din ba dito naging top earner? Nakaka-experience pa rin ba ng mga discouragement? Yes. Dalawa kasi ang discouragement. Sa mga bago, walang may niwala sa inyo. Pag medyo matagal na kayo, meron tinatawag na attrition. Hindi lahat ng downline na inibitahan mo mag-i-stay. Hindi lahat na nag-join, na sumisigaw, na whatever it takes, mag-i-stay. Iba dyan, sabay niyong napuyat, napagod, umati ng trainings, pumalakpak ng ilang buwan kasama mo, sometimes years. Minsan yung direct mo pang unang-unang nag-join sa'yo, iba dyan mawawala. Tanggapin mo na hindi lahat ay mag-i-stay. Kaya nga may word na attrition. Ano yung attrition? Parang puno. Sa law of nature, are you with me? May nalalagas, correct. Sa law of nature, tandaan nyo, parang puno ito. Look at this. This is the perfect example. Walang puno na lumaki na hindi nalagasan ng dahon. Tama. Bakit nalalagas yung dahon? Either tuyot or bulok na yung dahon. Kapag humahangin o nabagyo, mahina ang kapit ng dahon. Kaya nahuhulog. On the positive side, yung mga nahuhulog na dahon, siya ang nagiging fertilizer para maging healthy ang puno. Are you with me? Yes. Ano ang good news dito? Pag merong nahuhulog, may panibagong tumutubo. Yes. Sa pag-network, ganun din. Parang puno yan. May nawawala sa grupo. Bakit nawawala? Kasi mahina na yung kapit. Kasi bulok na. Konting challenges, nawawala. Konting delay na ng payout, nawawala na. Tama? Ang good news naman sa iyo na nag-stay, sa lahat na nawawala, sila ang magiging fertilizer mo. Kasi papatunayan mo sila sa mga umalis kayo. Sino ang nawala? Papatunayan mo sa umalis na kailangan mo tumuloy. Nagiging motivation mo yung mga umaalis. Kasi gusto nyo patunayan na tama ang ginagawa nyo. At habang ginagawa nyo, palaki ng palaki yung ulo nyo. Marami na nawala sa kumpanya, mga top earners, mga kaibigan namin. Life must go on. Hindi lahat mag-i-stay. At tanggapin mo, yung mga dumating at umalis, thankful ka pa din doon. Kasi yung mga downlines nyo, lalo sa mga matagal na dito, na nag-join sa'yo at umalis, bakit ka lagi maging thankful? Kasi iba dyan, ginamit lang. Pandagdag ng points nyo para ma-promote kang SE, GE o GA. Kaya thankful ka pa rin. So huwag mong aawayin bakit umalis. Kasi nakatadhana yun. Part ng kwento mo yun. Look at me guys. Ito ang pinakamahirap. Look at me. Pag may mahirap, merong madali. Ang tao, lagi pinipili yung madali. Madali ba to? Madali ba to? Yes. Hindi madali yan. Napakadali yan. Ngayon pa lang eh. Kapag nawala ka ng gana, nakornihan ka, nasawa ka sa presentation, pwede kayo tumayo. Pwede kayo lumabas. Pwede kayo mag-quit. Pero pag nag-quit kayo, hindi kayo nag-quit sa speaker. Hindi kayo nag-quit sa kumpanya. Hindi kayo nag-quit sa mga appraise nyo.
Nag-quit kayo sa chance nyo na makuha ang dreams nyo. Look at me, guys. Huwag ka na magkukwit. Pag napagod ka, di magpahinga ka, huwag ka lang magkukwit. Now, ang discouragement daw ang mahirap. Ito ang good news. Because of this training, lalo sa mga first-timer, gusto ko ito, kung ang discouragement is negative, sa tingin nyo, gagawa din positive to. Bakit maganda ang discouragement? Kung sa ibang mga tao, yan ang nagiging dahilan kung bakit sila umaalis. Ipapakita ko sa iyo, ang magpapayaman sa iyo dito, yung discouragement. Why? Look at the scenario. Ikaw yan. Nag-impita ka ng kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Dumami yung grupo nyo. Kapag dumami yung grupo nyo, kumikita kayo, correct? Yes. Dahil maswerte ka, lahat na inibitahan mo, halos sumasama lahat. Hindi mo kayang pigilin yan. Sa lalim yan, hindi mo kilala, hindi ikaw nagpaliwanag, but every time they share the business, they share the opportunity sa ibang tao, may puntos na umakit sa'yo, equivalent sa peso, correct? Lumaki ang network mo, wala kang hirap. What if yung ilalim nyo, ginaya ka? Nag-network sila, left and right, sang katerbang discouragement ang experience. Walang naniwala sa kanila. Ang tendency niyan, yung downline mo, pupuntahan ka para magpa-motivate. Apply, please motivate me. Hirap na hirap na me. Wala sumasali. Turuan mo naman ako, i-motivate mo naman ako. Paano mo i-motivate ito? Kung hindi mo naman na-experience yung na-experience niya. Ulitin ko, ang tao magaling magbigay ng motivations, inspirations, training. Yung mga taong bugbog, na bugbog sa discouragement. Yes. Kasi may paghuhugutan yan. Maniwala kayo sa akin. Halos lahat ng downline makaka-experience ng mga challenges, ng mga discouragement. Ang mga tao na discourage, kailangan ma-encourage mo. Correct? Kailangan maging magaling kang encourager. Kailangan magaling kang mag-encourage, mag-motivate. Saan ka huhugot ng motivations kung wala ka man na-experience sa challenges? Are you with me? Yes. Apply na Indian ako eh. Paano ko di ka na Indian? Tama? Apply na hirapan. Paano di ka nahihirapan? So ngayon, gusto kong malaman niyo lahat kung ang iba sa inyo, at alam ko halos lahat kayo ay nahihirapan, may mga challenges, be thankful. Yan ang gagamitin nyo sa paglipad para makuha mga pangarap nyo. Maniwala kayo sa akin. Sino yung mag-discourage sa'yo? Yung malapit sa inyo. Nung ito inaaral ko, based sa may 27 years experience, nung una, nag-join ko sa negosyo, naging curious ako eh. Kahit kayo may isang gata ka eh. Maganda bang negosyo? Yes. Kung may maganda, bakit di may umaalis? Kung maganda. Yun ang tanong ko sa mentor ko. The late Francis Miguel, ako hindi ko ba kalimutan, tinanong ko siya eh. Sabi ko, apply. Maganda yung networking eh. Pero kung maganda, bakit marami nawawala? Ano yung mahirap at ano yung madali? Listen guys, ang sabi sa akin ng mentor ko, ang madali, yung negosyo. Madali itong aralin. Marketing plan, products, madaling aralin. Yan yung mahirap. Pag may umalis. Ang mahirap, kasi yung tao, emotional. May emosyon. Kailangan pala, master mo o kaya mong i-manage ang emosyon mo. Yes. Yes. Mag-survey ka. Sino yung mga umalis? Lahat na umalis, may complaint. Nahirapan, napagod, attrition, nakataka ng kotse, iba-ibang kwento. Walang maniwalang magulang, kamag-anak, classmate, kumare, kumpare, kapitbahay. Emosyonal.
From this word, emotion, yun ang minaster ko. Kaya pala man umaalis, emotional. So, pinatibay ko ang emosyon ko. Normal na masaktan, yes. Pero huwag mong kikimkimin na matagal. There are so many things in our life that we cannot control. Ano yung bagyong dumating na nakaraan? Christine. Tapos meron namang Leon. Ang bagyo, hindi kayang kontrolin. Tama? Calamities, hindi mo kayang kontrolin yan. The only thing you can control is your action and your attitude sa mga nangyayari sa paligid. Halimbawa, baha, gusto mong tumawid. Kung ayaw mong basa, maglay ka ng maapakan mo. O kaya patilain mo yung baha. Correct? Pahupain mo yung baha. Hindi mo kayang kontrolin yun eh. Ang kaya mong kontrolin, paano mag-react. Balikan mo sa prospect mo. Ang prospect mo, kapag nag-promise sa'yo magpagkita at hindi dumating, in-injan ka. Magagalit ka, hindi. So, umpisa, may inis kasi may emotion ka. May emotion ka. Pero gusto kong malaman nyo, hindi mo control yung kausap nyo. Kahit mangako na darating yan, a-attend, magpe-pay-in, kapag last minute, hindi nagpakita, huwag kayong magalit. Normal yun. Tama? Malam isipin mo baka mayroon siyang emergency. Ang labo eh! Nagulat ka, di ba? Ang labo eh! Nangako, a-attend daw eh. Nakakaasar eh. Nag-cancel pa ako ng ibang appointment ko para sa kanya, hindi dumating, nakakainis, totoo yun. Hindi mo control yun eh. Kasi ang trabaho mo dito, mag-invite, mag-present. Tama? Desisyon nung kausap mo kung darating. Desisyon nung kausap mo kung mag-pay-in. Basta trabaho mo, gawin mo lang ang mag-invite at mag-present. Kung mag-pay-in o hindi, hindi mo control. Kaya huwag ka mahasaktan. O gano'n ka bilis ma-master emotion. Halimbawa, nasa church ka, nag-pray ka, nakaluhod ka pa, naimtim ka nag-pray. At habang nag-pray ka, nakaluhod ka pa ha, may dalawang bata sa likuran mo naglalaro. Tapos yung paa mo na tamaan. Tanong, mainis ka hindi? Nakasimbahan ka, mainis ka hindi? Mainis ka, di ba? Kasi may emosyon ka eh. Kaya ka mas nainis, sa simbahan, bakit pinaglalaro? Mas nainis ka kasi nakita mo sa kabilang silya yung tatay ng dalawang bata. Nakatingin lang, walang pakialam, nakatingin lang sa'yo. Mas mainis pa kayo? Yes. Ang ginawa mo, pinuntahan mo. Excuse me, Brad. Anak mo ba yung dalawang batang yun? Eh, sumagot. Oo, Brad, anak ko yun. Anong klaseng tatay ka? Simbahan to, pinapayagan mo yung anak mo maglaro, na-istorbo tuloy kami. Eh, sumagot yung tatay. Brad, bahesa ka na. Gulong-gulo kasi isip ko eh. Kasi kanina, yung wife ko, tumatawid dyan, galing sa palengke, nasa kasakan, tumilapon. Hindi sinuweteng wife ko, nakapunta sa hospital ngayon. Actually, yung wife ko, namatay na sa pagkakabangga ng sasakyan. Ang masakit nito, hindi pa alam ng dalawang anak ko, napatay na pala ang nanay nila. Tanong, magagalit ka pa? Magagalit ka? Ganun kabilis mag-change ang emotion. You can choose to be happy, you can choose to be sad. And bilang isang network marketer, trabaho mo, kailangan patibayin mo emosyon. Yes! Yes! Pag napatibay mo ito, maniwala ka, dumadali ang negosyo. Lahat ang umalis, emosyonal. Marami umalis dito, nung umalis, kasi galit, nagtatampo, nung nahimaspasan, gusto mo bumalik. Ba't ka mo umalis? Eh, kasi nabatrip ako eh. Diba? Kaya nga ano sabi, guys, look at me, listen. Do not make any major decision if you're mad. Brad Ian, Brad. Pala natin si Brad Ian. Galing ka sa Uganda, kasama ng Dr. Alcubera.
Brad, ha? Congratulations sa mga achievements mo. Siya po ang isa sa nagpalaki sa ating Uganda, Ian Manguera, ang ating manager sa Uganda. I miss you, bro. Ha? Grabe to. Are you with me? Yes. Balikan natin, di ba? Bilang isang networker, nag-build kayo ng network. Tama? May mga tao kayo. Huwag kayong gagawa ng major decision kapag kayo ay galit. Kasi kapag gumawa ka ng desisyon, i-base mo sa emosyon mo, hindi sa pag-iisip. Are you with me? Yes. Kailangan masterin mo yun. Base experience namin, marami dito ang nagkakaroon ng ganung problema. Pangalawa, do not make any promises if you are happy. Kasi pag masaya kayo, lahat yung pinapromise mo, uy, grabe, ganda kinikita ko yun. Sama ka sa akin. Ha? Bigyan ka maraming spillover. Ako bahala sa mga alamas mo. Masaya ka kasi. Pag hindi mo na-deliver yun, yari ka. Ano point? Pag emosyon, pag-usapan, at na-master mo yan, smooth. Kaya tinawag na mentor of all mentors, si Francis Miguel. Aside sa magaling siya mag-motivate sa mga tao, maganda ang kanyang relationship sa mga management, distributors, tama? Emosyon. Alam niya, makapag-connect. Are you with me? Yes. So huwag kayo sa emosyonal para dumali ang negosyo. Paano iwasan discouragement? Ito na. Paano iniiwasan discouragement? Padaliin natin. Ang discouragement, nasa utak lagi yan. So if you want to avoid discouragement from now on, do not entertain any negative thoughts. Yun ang isa sa dapat ginagawa ng mga network marketer. Wala mo lang negatibo. Why? You can create a positive result with a negative mind. Maliwanag? Yes! Ano reaction? Di ba? Huwag sabihin mo. Kaya make yourself, yung utak nyo lang laging puno-puno ng positibo. Paano yan? Read positive books, mga audio na positibo, mga motivational. Tama? Talk to positive people. Makapagkwentuhan kayo sa mga tao successful, sa mga tao positibo. Because successful people, they think differently. They talk differently. They act differently. That's why they have different result. Surround yourself with successful people. Pag ang tao, walang kinalaman o hindi interesado sa ginagawa mo, stay away from them. Hindi mo sila aawayin. Tama? But do not associate yourself sa mga tao negatibo. Malakas ang impluwensya nun. Pangalawa, stay away sa mga tao, mga dream stealers. Iwasan ninyo yung mga taong magnanakaw ng mga pangarap. Sino-sino ito? Yung sasabihin, hindi mo to kaya. Walang kwenta to. Pare-pareho yan. Scam yan. Lahat yon. Mga tao mag-i-discourage sa'yo. Iwasan mo. Huwag ka magpapanakaw ng mga pangarap. Ano bakit mo sinabing dream stealers? Kaya dream stealers, nanakawin ng dreams mo. Tanong, may mga pangarap ba kayo? Yes! Kaya ka nga nasa loob ng kwartong to eh. Kasi binubuhay yung pangarap mo eh. Binubuo mo yung pangarap mo. Tapos paglabas mo, yung kaibigan mo sasabihin, hindi mo kaya yan. Hindi ba tinakawa ka ng pangarap? Yes. Ang masakit, pumapayag ka. Oo nga, no? Mukhang mahirap yata ito. Tip number 1, huwag kayong hihingi ng opinyon sa mga taong nag-quit sa Global. Kapag kayo ay humingi ng opinyon sa mga taong nag-quit, tuturuan din nila kayo paano mag-quit. Maniwala ka sa akin. Pangalawa, sa mga tao mag-discourage sa inyo, lagi mo isipin, hindi sila ang nakakita ng nakita nyo. Hindi sila ang nakarinig ng narinig nyo. At hindi sila ang magbabayad ng mga bayarin nyo. Kayo magbabayad, bakit kailangan nyo
paniwalaan o pakinggan yung mga taong walang alam. Correct? Yes. Are you with me? Yes! Sa umpisa, iwasan ang discouragement. Habang tumatagal, i-welcome mo na yan. Kasi yan ang papatibay. Paano nyo malalaman kung matibay ka na? Paano malalaman kung ikaw ay medyo na-master mo na ang emosyon mo? Kapag dumating yung time, wala ka nang naramdaman na pagkapikon. Manhid ka na. Sino rito ang nakapagsuot na ng masikip na sapatos? Taas ang kamay. Masikip na eh. Bakit yung sinuot? Kasi maganda. Branded, correct? Uy, mukhang masikip yung sapatos mo. Uy, hindi ito masakit ha. Hindi masakit. Nakalupi na yung mga galiri mo. Kaya ko pa yan. Kapag ang sapatos masikip, pag tanggal mo sapatos mo, ano mangyayari sa paa mo? Paltos. Ano yung paltos? Ano tawag to yung ano? O basta paltos, di ba? Tanggalin yung balat, lagay mo ng asin. Di ba? Di ba paltos? Pag tuyuin mo. Titigas ba yun? Magiging kalyo. Isuot mo ulit yung sapatos. Yung pain meron pa rin. Hindi nag-aano. Suot mo ulit. Time will come, kahit masikip, walang pain. Kasi manhid na. Walang pinagkaiba sa pag-network. Kailangan manhid na. Sa unang attempt, nag-invite ka, at na-reject ka, matsakit. Nag-invite ka ulit, matsakit pa rin. Nag-invite ka, matsakit. Pag puro rejection, dumarating yung time, wala na sakit. Kasi kinakalyo na ang dibdib mo. Ibig sabihin, kung hanggang ngayon, apektado ka pa sa rejection at sa discouragement, mababaw pa kasi. Mas marami rejection, mas marami discouragement, pinapatibay nila ang dibdib mo. At kapag na-master mo yan, believe me, ang sarap gawin na negosyo. Ngingiti ka na lang. Normal na sa'yo rejection eh. Normal na discouragement. Ngingiti ka na lang. At di mo na malaka, ang ngiti mo lang, palaki na pala ang grupo ninyo. At yung mga na-experience mo, ituturo mo na sa downline mo, ipapasa mo lang yan. Sabi ko kasi hindi mo kailangan magaling magsalita. Yung simpleng kwento mo lang, paano mo hinandle yung mga discouragement, sapat na para ma-motivate ang downlines nyo. Sa mga bago, normal yan. Kasi walang sibuyas pa yan eh. Nung bago pa ako nag-network, uso pa nun ng pager eh. Diba? Yung mga office mate ko, imagine mo nag-home party ako. Nag-home party ako. Sa mga bahay-bahay, nag-present ako ng marketing plan. Tapos pinatawag sa akin, may mga note, hindi mo kaya yan eh. Best friend ko sa hotel. Kumpare ko pa. Nag-message sa akin, hindi ka pang networking, pang hotel ka lang. Imagine mo na nahimik ako. Hindi mo kaya yan. Scam yan, pyramiding yan. Home party ako ha. Kaya present ako sa labas. Ang dami messages. Ihataw ko ng hataw. Nahit ko yung highest position. Parang global ambassador nahit ko. Nung nahit ko, nakita kami. Opinel, kumusta ka na? Pare, thank you so much. Bakit? Manager na ako. Parang GA na ako. Ha? GA ka na eh. 4 na buwan pa lang. Paano nangyari yun? Paano? Eto, basahin mo. Yung mga messages mo. Ikaw ang nagpa-GA sa akin. Ikaw yung hangin sa buhay ko. Yung hangin? Oo, ako yung saranggola. Ang saranggola, the more kinokontra ng hangin, lumilipad. So kaya, believe me, along the way, maraming mga hangin na nasa paligid mo. Gamitin mo sila para sa paglipad nyo. Hindi sa pagbagsak ninyo. Gawin mo silang motivation. Ano the sad reality? Yung bang kaibigan ninyo, hindi po inaabangan na maging successful kayo. Ang inaabangan nila, mag-fail kayo. Kasi kapag naging successful kayo, pinatunayan mo na sila ay failure. Example, minsan yung pangyayari, pag kayo ay nagkaroon ng kotse sa global, hindi nila makikita ang kotse nyo.
ang makikita nila, sila walang kotse. That's why they will do everything to pull you down. Ano tawag dito? Ano to? Cellphone. Kaya cellphone to? Cellphone ko. Sa mga first timer, just for illustration purposes. Halimbawa po, yung cellphone ko, nakapatong dyan. Yan, nakapatong dyan. At habang ako nasalita, may kumukuha ng cellphone ko. Kinukuha niya cellphone ko. Kunin mo lang. Habang kayo ay kausap ko, nakita ko yung cellphone ko, kinuha niya. At tuloy pa rin ako sa pagkasalita. Normal ba yun? May kumuha ng cellphone ko, wala akong pakialam. Normal ba yun? Yan ang first scenario. Second scenario. Ang cellphone ko, nakapatong dyan. At habang ako po'y nakipag-usap sa inyo, bigla niyang pukul na cellphone ko. Habang kausap ko kayo, uy pare, cellphone ko yan. Yun ang second scenario. Normal ba yun? Yes. Ano ang ginawa ko? Hindi pa siya nakakaupo, binawi ko na yung cellphone ko. Ibig sabihin, hindi ako papayag na merong taong kumukuha ng gamit ko. Anything that belongs to me na may kukuha, hindi ako papayag. Ito yung marker. Nahulog yung takip. Kinuha niya. Ano gawin ko? Babawiin ko. Kasi akin yun. Malamang walang presyo yung takip ng marker. Uy, pare akin yan. Babawiin akin kasi yun eh. Gets ba ako? Yes. Anong lesson? Hindi ako papayag na merong tao na kukuha ng gamit ko. Pangatlong illustration. Kayo ba'y nakabalita na merong taong nadukutan ng cellphone? Yes. Parang ito. May nadukot ng cellphone ko. Ang ginawa ng lalaki, ipagtatanggol niya. Correct? Yes. Hindi ka papayag na merong tao kukuha ng cellphone mo. Eh, yung mandurukot, whatever it takes din yun. Ang goal niya, kunin ang cellphone mo. Akin na yan. Huwag mong kunin. Sasabihin ba ng magdurukot na, sige na nga, ayaw mo eh. Hindi ganon. Ang gagawin ng mandurukot, kada mangyari, kukunin niya. Whatever it takes. And nanlaban ka. Eh, yung mandurukot pala, may paraksak. Bang! Nasaksak ka. News kinabukasan. Isang lalaki, napatay dahil sa pagkatanggol sa cellphone niya. Ang point ko, kung cellphone nga, ipinaglalaban nyo ng patayan, how much more yung mga pangarap? Isipin. Kaya nakakalungkot sa mga taong hindi tumutuloy. Kasi sabi niya, pangit daw to eh. Sabi kasi niya, mahirap daw to eh. Pyramiding daw, una-una lang daw. Hindi pa, pinayagan mo. Isip-isip din pag may time. Kaya ako inukwento sa inyo yan. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit ako naging successful sa ganitong klaseng industriya. Minaster ko to. Once na master mo to, mabilis pag-network. At once na master mo yan, ang gagawin mo, i-enjoy mo na lang. Tama? One of the secrets kung bakit naging successful ang maraming tao, lalo kami sa Global, ano ba ginagawa namin? Ini-enjoy namin ang negosyo. Tama? Naniniwala ba kaya yaman ka sa Global? Yes! Kung naniniwala kaya yaman ka, kailangan maging masaya ka. I-enjoy mo. Yes. Global, this is a people's business. Kailangan meron kang excitement sa katawan. Ano excitement? What do you notice sa pag-present ko? Tapatan to. Nandiyan si na Roger, si na Rosly, yung mga uplines, si na Philip, yung mga uplines nyo. Ryan Billy, palakpakan natin si Ryan Billy. Lahat ng mga uplines. Tignan nyo ha. Alam nyo ba hindi ito madali? Itong ginagawa ko ngayon, ito'y napakahirap. Bakit mahirap? Mahirap gawin sa bagay ng paulit-ulit. Tapos the same people, ano nanonood? Tama? Excitement level, yung kwento, they believe, ang hirap kaya nun. But this is a people's business. Kailangan mag-transform. If you're talking to your people, to your downlines, to your prospect, kailangan may excitement level ka.
Can you just imagine? Kanina si Rose D, tinawag ako. Speaker niyo. Wala akong excitement. Ladies and gentlemen, join me welcome Mr. Arnel Pin, our Vice President. Ako naman, good morning. Power. May mga pangarap pa kayo? Gusto ko ako dyan. Wala excitement. Malaman natin tulog na. If you notice, paminsan-minsan may joke kami. Nagkukwento kami. Minsan binababoy-baboy ko ang mukha ko. Kasi ko. Ang iba, itong gwapong to, para pangitin mo yung tsura. Art, kailangan may excitement, kailangan makakonek ka sa tao. Hindi ba yung boring? Di ba? Kaya yung taas ng boses, haba ng boses, galaw ng katawan, kamay, expression ng mukha, kasama yun. Sa pag-represent, may excitement ka. Yes. Tama? Paano mangyayari yun? Umpisa mo sa pagngiti. Hindi ka mga-excite kung nakasimangot ka. Grabe, mayaman tayo! Sabihin mo kaya ako dyan tayo! Diba? Hindi bagay. Napasin mo? Kinakiti ka. Hindi yung, grabe no? Ang saya-saya natin. Masaya ka ba? Piso na buhay to. Diba? Wala. Excitement ka. Kailangan, mapasin mo, kailangan yung galaw ng katawan. Kasi hindi biro yung mag-stay ka ng almost 2 hours. Kung walang koneksyon sa tao. Normal na may aantukin, natural yun. Lalo pag alam mo na yung the way, paano ka mag-training, normal yun. Kaya ang speaker, kailangan may excitement. Kayo lahat, uplines, may excitement. Kahit nasa online ka, power, di ba? Payaman. Mas mahirap sa online. Kausap mo sarili mo. Nalala ko pa, nung pag ako nag-motivate, di ba nagkaroon ng... Ha? Puro online na presentation, imagine niyo, no? Almost every day, meron ko presentation eh. Training, pati international. Kasi English pa, di ba? Tapos yung yaya ko palitan. Kausap ko laptop. Yaya ko bago eh. Ate. Oh, si Kuya, isa tapag isa. Kasi nangiti pa, di ba? Sabihin, excitement. Imagine nyo. Kailangan may galaw ng katawan. Huwag lang excited. Power, grabe! Woo! Ha! Huwag ba excited? Woo! Parang gagawin. Baka sila ulo ka noon, di ba? Ibig sabihin, every time you present, dito ko siya. Huwag naman, grabe, power dito, yes! Woo! Smile. Everybody say smile. Smile. In Global, this is a people's business. Ngayon pa lang, kailangan matuto nyo na ngumiti. Ang tao gusto makapagkwentuhan, makipag-usap sa taong masayahin. Yes. Tama? Kaya kapag gumingiti ka, may ibang energy ka rin natatanggap eh. So bago mamaya, pag uwi ninyo, bago matulog, alam mo sa yung global power, no? Pati pag ngiti, tuturo pa sa inyo. Sabi siya, ang hirap kasi ng ngiti, makatigas ng mukha ko, hindi mo. Alam nyo ba, it will take 21 days to form a habit. Ang isang bagay daw, kapag 21 days straight mo ginagawa, nagiging habit mo na. So mamaya, pag uwi, bago ka mahiga, ano ba yung 10 na lang, 10 counts lang. Bago mahiga. 1, 2, 3. Ganyan lang. Oo, di ba? Pag matigas, tulungan mo sa iyo makain. Kasi master niyan, 21 days, maliwanag. Pag nakakalimutan mo eh. On the 22nd day, power, normal na yan. Nag-enjoy ba kayo? Yes! Natututo ba kayo? Yes! Yung nga lang, pag nitilagay sa lugar, ha? Makapulit power, payaman. You have all the reasons para maging masaya. Why? Alam niyo bang yayaman kayo? Yes! Alam niyo ba na yayaman kayo? Ba't ka malungkot? Eh, wala na kasi yung kotse ko eh.
Pinakamasama sa ibang distributor eh. Nagiging masaya lang, excited lang pag may kotse na. Tama? Sayang yung manong panahon. The moment mag-join ka dito, i-enjoy mo na. Nakita mo to? Ano, itong boating to. Yan. Nakita mo to, di ba? May bote dyan. Just for illustration purposes lang. Ako nandito. O, yung bote na yon, yun yung pangarap ko. O pangarap nyo. Kita nyo? Yes. Pwede mo kaya hawakan kasi layo. Kailangan ka magiging masaya kapag hawak mo na yon. Kailangan masaya ka na. Because it will take time and effort. May time and effort. Time will come, yung dreams mo, mahahawakan mo din eh. So enjoy mo lang from day one. Huwag kang magiging masaya kapag may kotse ka na. The moment umattend ka, kahit di ka membro, enjoy mo na yung process. Kasi, ito yung mga sikat na lang to ha. Kung ang gawin nyo, enjoy mo lang. Kasi pag in-enjoy mo isang bagay, nahipil mo, hindi ka nakapagod. Pag in-enjoy mo isang bagay at minahal mo yung ginagawa mo, tama? Hindi na hipil yung trabaho. Kapag mahal mo ginagawa mo, if you love what you're doing, you will never get tired. Tama? Mahal niyo ba ginagawa mo? Yes. Hindi ako tatagal ng 27 years sa industriya kung hindi ko mahal ito. Taas sa kamay ng mga nagmahal na. Di ba nagmahal kayo? What do you notice? Kapag in love kayo, look at me guys. Kapag kayo ay in love, lagi ba kayo excited? Yes. Lagi ba napapangiti? Yes. Napapangiti ka na walang dahilan. Kasi in love ka eh. O in global, ganun din. Di mo mag-shota. Malamang sa mga na-in-love na, alam mo yung ibig sabihin. Di ba pag may mga tao in-love, wala silang pakialam? Diba? Naglalakad sila. Walang pakialam. Umaga, tanghali, hapon, gabi, magkasama. Walang kapaguran. Ayaw maghiwalay. Di ba tipong, sige na, sweetheart, gabi na, uwi ka na. Lakas ng imagination, di ba? Di ba totoo yun? Ayaw maghiwalay, sige na, gabi na eh, uwi ka na. Sabi ng babae, Miss Pakita, di ba? Oh, kapag may gano'n at nakita mo, maarte ba? Yes. Nakakainis ba? Yes. Pero wala silang pakialam. Kasi in love sila eh. Sige na, gabi na eh. Love mo ba talaga ako? Ang arte. Ang love naman kalawin tayo ayaw maghiwalay. Gets nyo? Pero yung mga in love, meron pa nga dyan mag-shota. Alam mo, bago mag-shota. Kapag bago mag-shota, naglalakad, magkayakap. Nagkayakap. Nasagwa. Nasa kali, magkayakap. Oh. Walang pakialam. Bakit in love sila eh? Ang matindi ito. Laking lalaki, bit-bit yung bag ng babae. Ang arte. Wala silang pakialam. Kasi in love sila. Yes or yes? Yes. Kapag in love, pag nagpunta ng Jollibee o McDonald's, obserbahan nyo, sino unang umuupo? Sino? Walang na alam nyo. Paano umuupo babae? Paano? Ha? Gutom na yun ha? Paano umuupo? Paano? Di 4. Di 4, babae na gano'n. Cross leg. Stomach in. Chin up. Dede up. Chest. Tao lang. Nakakamali din. Tignan nyo ha? Cross leg. Chin up. Stomach in. Chest out. Diba? Nakasahin di ba? Yung upong parang may almoranas. Di ba? Ang arte, wala silang pakialam.
Sabi nung sweetheart, anong order mo? Ha? Burger, spaghetti? Ate! Tapos nila, excuse me, burger nga, tsaka spaghetti para sa girlfriend ko. Karin, oy! Ikaw, ang arte. Anong pakialam? Babae. Gutom na. Paano kumakain ng spaghetti? Pag isa-isang noodle. Humahampas-hampas pa, di ba? Ang tagal mo hubos mo. Puro sasang mo ka. Ano sabi ng boyfriend? Cute mo. Sana all! Maarte? Yes. May pakialam? Wala. Ang yung global yun din. Kapag ginagawa mo yung global, power! Grabe! Asa mga tao? May tama to. Wala kang pakialam. Yes! Wala tayong pakialam kasi love natin ginagawa natin. Yes! Ito lang yung seminar na palakpak ng palakpak. May palakpak na, may hook sa bulog. Di ba? Sa labas, kaya mong gawin yun? Power, Google Pay ka sa labas. Guess nyo? Yes! Kapag in love ka dito, ibang mga tao, hindi tayo na-appreciate. Pero wala tayong pakialam. Because we love what we're doing.